Tulad nung tinatopic natin ngayon, gusto talaga nating i-discuss, especially this Sunday lang po, tapos na po about finances. Kasi talagang isa sa pinaka-challenge po sa atin, yung paano ba mag-ipon at pararamihin yung mga inipon natin. Okay? Pwede ho bang wala tayong inipon pero dumami? Sana kung pwede lang kung pwede lang yung wallet natin, parang may magic, yung every time na bubunutin mo, may inilalabas na pera. Kaya lang, dumarating ang pagkataon yung wallet natin, puro calling cards na lang po yung naroon, Para nakakasawa naman to. Pagkatas kung may mga cards man, SM Advantage, Suki Card. Hindi mo naman maibili, po. So, kaya nga pag nato, sir, may advantage, disadvantage meron, po. Okay, so, yun ang talakayin po natin. Like for example, tanong natin, is it possible to save during these difficult times? Posible pa ho ba yun? Na talagang makapag-ipon tayo, parang napakahirap mag-ipon sa panahon natin. And then, how can I earn more in order to make both ends meet? Parang, minsan parang kinakailangan nating magtrabaho o kumita ng talagang kailangan pa ng extra para talaga mapunan yung mga pangangailangan po natin. Is it possible for me to get out of debt? Yung talagang mawala na sa pagkakautang po talaga. Napakalaki ho kasing biyaya. Yung wala ka lang binabayarang utang, ay napakalaking bagay na yon. Ngayon, tanong natin is, posible ho ba talaga yon? And how about this one? I do not have much. How can I make my money multiply? Okay? Ito nga yung magandang bagay o biyaya ng Diyos. Yung maliit ay kayang palakihin ng Panginoon, yung kaunti ay kayang paparamihin ng Diyos, at yung nga pong ilan ay kayang palaguin talaga ng ating Panginoon kung matututunan lang po natin yung prinsipyo. Naniniwala po kasi ko na wala naman talagang mahirap, may mga talaga naghirap lang dahil hindi naging maayos yung paghawak sa pananalapi. Tama po ba ito? Ang daling gumastos, ang hirap mag-ipon. Di po ba ang daling mag-ubos, ang hirap mag-ipon po talaga. So we pray na talagang huwag masayang yung mga ipinagkakaloob po sa atin. Naniniwala ho tayo bakit ang mga bagay nito ay may kasagutan because we believe ito yung one big idea na ating pag-aaralan ngayon. The God we serve is a God of multiplication. Amen po ba tayo doon? Sabihin niya natin lahat, the God we serve is a God of multiplication. Sabihin niyo po sa katabi niyo, the God I serve is a God of multiplication. Ilan ho sa atin dito naniniwala kayang paramihin ng Diyos ang mga bagay na meron ka? Huwag lang yung utang, sawaan na ako dyan dumami. Ang time naman natin ngayon, it's about time na paramihin ng Diyos ang mga bagay na meron tayo, hindi ho para sa ating sarili, kundi para pa rin po sa kaharian ng Diyos. Sige po, manalangin muna po tayo. Lord God, naniniwala kami, kayo ay Diyos na walang imposible. Kayo ang Diyos na nagpaparami. Kayo ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay ng kakayahan upang kami ay sumagana, umunlad at yumaman, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na walang mahirap, Panginoon, na hindi mo kayang hanguin sa ganong kalagayan po, O God. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa pamagitan ng salita na maunawaan yung mga bagay po na dapat namin gawin. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Malakas muna hong palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Okay, siguro nabasa nyo na po yung yung mismong karanasan ng ating Panginoong Hesus nung pinakain niya po yung 5,000 katao. Sa totoo lang po, hindi lang po yan 5,000 katao. Napakarami po niya kasi mga lalaki lang po ang binilang. So around 10 to 15,000 or higit pa yung inaasahan po na sabi natin pong pinaka-estimate na pinakain ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, dito natin kukuhanin yung mga principles, na ating matututunan sa umagang ito. John chapter 6, verse 1 to 13. Okay, sabi po ay ganito. Pagkatapos nito, umpisa pa lang tapos na, Ibig sabihin, pagkatapos na magturo ng ating Panginoong Jesus, okay? Tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Okay? Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabila ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Ganyan kagalante ang ating Panginoong Jesus. Siya ang nagturo, siya pa ang magpapakain. Nakita niyo naman po yan.
So ano ang problema po dito? Pwede naman kasing pagkaturo na ni Jesus Christ, pauwi na po. Hindi ho ba alangan namang, peace family. Huwag kayong may iwan. O, mamaya, huwag ka muna kayong aalis. May in-order ako sa Jolly Donald. Ano? Na pagkain niya, siguro talagang walang uuwi. Sama, ano? Kasi hahabaan natin ang sermon ngayon. Sa panahon ni Jesus Christ, ganito, halos magdidilim na nung time na yon. So, napakalayo pa ng pinanggalingan ng mga tao. So, sinabi sa ibang account, I don't know kung Matthew, Mark, ano po, or Luke, sinabi po yung idea na kung uuwi yung mga tao, pwede silang himatayin. Singar po, dahil nga po sa gutom, dahil sa pagod po. Kaya yun po yung context, o yun po yung idea, na kaya po hindi na po muna pinauwi ng ating pansanggat, hindi po nakakain. Kaya lang, tinanong niya si Felipe, sabi niya, Felipe, saan tayo kukuha ng pambili para makakain ang mga taong ito? So sabi ni Felipe, Lord, kahit meron tayong budget, siguro nakalahating milyon, parang napakahirap para sa mga taong ito na makakain din kahit tigkakaunti. So para sinasabi ni Felipe agad sa problema, wala tayong pera. Ilan sa atin dito, ang lagi nilang sinasabi, ang problema namin, pera ang solusyon. Hindi kami magiging mahirap kung may pera lang kami. Nakapag-aral sana ako kung may pera lang kami. Hindi sana kami nangungupahan hanggang ngayon at hindi kami nagkasira-sira ang buhay kung may pera lang kami. Napakadaling isipin kung ikaw ay mahirap, pera ang solusyon sa lahat ng problema. Pero ang totoo po, hindi. Kung sasabihin mong, kung may pera lang kami, nakapag-aral sana ako, bakit? May mga mahirap din naman na kahit wala hong pera, pero nagsikap nakapag-aral. So sinasabi po natin, hindi sa lahat ng pagkakataon, pera agad ang solusyon. So sinabi to ng ating Panginoong Jesus, hindi para po sabihin kay Felipe na hindi niya alam ang solusyon. Tinitingnan niya lamang si Felipe kung ano kanyang tugon. The fact is, sabi ro sa Bible, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Okay, so eto na. Verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda, nakawin natin. Wala naman sinabi, ano po. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? May isang bata na nanahimik, ano po, naglalaro ng PSP. Ba, sabi ni Andres, Lord, wala tayong, ito. Lord, merong bata rito, may 5 monay, saka 2 bangus. So, pag hindi nakatingin yung bata, kukuhanin ko to Lord. So, kasino na yung 5 tinapay at 2 isda? Sasabi nga po siya sa halos 15,000 na mahigit pa na mga tao, maganda na sana ang sinabi ni Andres, may 5 tinapay dito at 2 isda. So, balit gaano na ang kakaunting ito? Sasapat ba ito? Sasapat ba ito? Ilang nanay po ang minsan nakaka-relate po sa ganito? Galing sa trabaho ang tatay, pagod, aabutan ng kita or sweldo. Pagkaabot, sasabihin ni Mrs., ito lang! Paano sasapat ito? Pambayad. Yung parang ganun ho, 5 tinapay, 2 isda. Paano sasapat ito? Alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo, pag hindi natin natutunan magpasalamat sa mga bagay na meron tayo, at lagi tayo nagrereklamo, nag-aaya tayo sa bahay natin at sa buhay natin ng espiritu ng kakulangan. Tingnan niyo po yung declaration natin na, sasapat ba ito? So parang sinasabi mo, espiritu ng kakulangan, magsisugod kayo sa bahay namin. Espiritu ng kawalan, sige, pumasok pa kayo. Dahil ang totoo po, kahit pag gaano kalaki ang matanggap natin, kung puro tayo reklamo po, walang mangyayari po. Ang maliit na tinatanggap natin ay kayang paramihin ng Diyos kung matututo tayo na magpasalamat sa Panginoon. Ba't hindi natin sabihin pag-abot ng sweldo ng tatay o ng asawa mo, salamat sa Diyos, nakarating kang buhay ka. Loko ka talaga. Yung magpasalamat ka lang, hindi ba na nakarating yung asawa niyo po na may sweldo? Kung sabihin niyan, may nangyari hindi maganda, na-hold up ako kaysa naman, pwede ko naman labanan, pwede kong patay, makukulong ako, mamamiyansa ka pa. So ang ginawa ko, ibinigay ko na lang at pinandis ko namin.
Yun lang. Iba naman yung hulid up, ano po. So again, mga kapatid, dito sinabi ni Andres, meron, pero kakaunti. Hindi niya nakita na yung kaunti na yon, iyon ang pagmumulan para paramihin po ng ating Diyos. Okay, so eto na. Paupuin niyo ang mga tao. Bakit sinabi hong paupuin? Kung samaan man ang katawan, konti na lang ang babagsakan. Okay, nakaupo na, hindi ba? Nahilo. At least salamat sa Lord, hindi masyadong nabagok. Alam niyo, pag sinabi yung paupuin na, isa lang ang ibig sabihin niyan. Alam nga namang, anak, kakain na! Magsitayo kayo dyan! Di po ba? Pagpapakainin niyo na po yung mga anak, anak, upo na po kayo. Upo na kayo, kakain na tayo. Okay? So, position po yan na nakikita na po ng ating Panginoong Hesus yung mangyaring pagpakain po sa napakaraming tao. Madamo sa lugar na iyon. Kaya yun na po, sige, kain na kayo ng damo. Ano pa? Kangkong, ano pa? Talbos ng kamote. Lahat ng talbos, sige, kain na kayo. Hindi naman po sinabi, basta sinabi lang, madamo ang upuan. Okay, ang lugar na iyon. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Sabi niya po lahat, nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi na siya sa mga alagad, ipunin niyo ang lumabis ng di masayang. Tingnan niyo si God, napakasinop niya po. Ano ho? Sabi rito, may sumobra pang ilan, gano'n niya ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing. Yung kaing po doon, hindi basta-basta kaing. Ang isang kaing po doon, kasi laki ng church natin. Yung kaing po doon, parang talagang matataas po, hindi katulad ng isang kaing mangga, po. Halos ganyan lang, pinatungan lang po. Napakalalaki po yan, 12 kaing yung sumobra pa po. Galing nagsimula sa kawalan, sumobra-sobra pa ho nung sa huli pong kwento. Nagsimula ang himala ni Jesus sa pamagitan ng isang bata na hindi ipinagkait ang kanyang 5 tinapay at 2 isda na baon at ibinigay po kay Andres. Our $1 million question is this. Ano po? Tingnan natin. Why did the boy give away all his food po? Bakit ipinagkaloob ng batang ito ang lahat ng kanyang baon na pagkain po sa alagad na si Andres? Una, tinakot ni Andres. Ikaw bata ka, titirisin kita. Bigay mo sa akin yan, ha? Pangalawa, pinangakuan ng robot na umiiyak. Bigay mo sa akin yung 5 tinapay, 2 isda, bibigyan ka ng robot na umiiyak, yari sa harina. Or, wala lang, kusang ibinigay ng batang ito. By the way, ang bata po sa panahon ni Jesus Christ, 12 years old, pababa. Kaya posibleng talagang maisip na rin po yon. So, pwedeng ang sagot po natin is, alam kasi ng batang ito ang prinsipyo pagdating sa pagbibigay. Alam ng batang ito, lalo na kapag hiningi ni Jesus sa panahong kinakailangan, wala siyang magagawa kung hindi ibigay. Alam ng batang ito ang prinsipyong God owns everything. Sabi niya natin lahat, God owns everything.